Dadako na po tayo sa ating pananambahan as we read our opening call to worship scripture. It says in Nehemiah 9:5b, "Arise, bless the Lord your God forever and ever. Oh, may your glorious name be blessed and exalted above all blessing and praise." Amen. Maaaring tumaya po tayo lahat at tawagan natin si Brother Johnny for an opening prayer. Okay, let's pray. Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord. Iti dahi maning agsapa Apo Dios. Ay tayo ka, kaya't si ka Apo Dios iti tantanong ni, kani pang pangatong iti biyag ni. Kaya't gyaman kami Apo Dios, iti tumunggal may isang dadat ditoy, iti napanangi danon mo kada kami amin dito nga safe and sound Apo. Kaya't si kalata iti pangpangatong. Apo Dios, dawatig na road iti pamakawan mo, iti tumunggal may isa kada kami. Cleanse us, O Lord. Nyangay kitanda kami palang dito nga daga nga agbibiyaga Apo. Ket in times Apo Dios ket adadag iti maramidan ming may kaniwas Apo iti pagayatam. O tignarud ti pananglinis mo para kami Apo. Ket gyamang kami Apo Dios iti kinaimbag mo, iti kinalintig mo nga Dios in spite of our unfaithfulness Apo. Ket you remain faithful in your words Apo Dios. Ket narud dawatig iti bendisyon mo manin kada kami dito nga daw through your words Apo. Ket takuma nga isu ti makatulong ti panagtakkel mi spiritually Apo. Ket tapay nga mapasanto kami ken mabalin Apo Dios nga sikat at madayaw mi kasi kang rod ket Dios nga nasantuan. Ket patuloy Apo nga commit mi dito nga daw kada kita imam bendisyon am Apo Dios dagiti na isaganang sasaom na isu iti dalon mi ore pay Apo Dios diti usare mo Apo nga mangidanon kada kami iti mensahe ket dawatid iti heavenly wisdom Apo Dios nga paay mo ken kuana Apo dawatid nga rod iti intervention ti Holy Spirit mo kaya mo nga isulang iti mabalin nga maka iti panakaawat kada kami iti na spiritual nga banbanag Apo Dios. Ket nadamon pa Apo dagiti kakabsat mi nga on the way we commit unto your hand Apo ket idanon mo kumay sudang safe and sound. Tapno daman Apo Dios nga dito nga aldaw nga ikari nga para ken ka ket agmay sa kami Apo Dios nga mangitanuken ka ken mangipay iti dayaw ken iti gloria. Ket chika nga rod Apo iti mangitalkan mi ti amin nga banbanag babayen ti anak mo kana po may ni Yesu Kristo. Amen. Sige, pwede na tayong maupo and grab your hymnal. Mayroon mga hymnal dyan sa ating mga upuan. Tignan natin sa hymn number 15. Hymn number 15. Immortal, invisible, God, only wise. Immortal, invisible, God only wise, in light inaccessible, hid from our eyes, most blessed, most glorious, the Ancient of Days, Almighty, victorious, Thy great name we praise. Unresting, unhasting, and silent as light, nor wanting, nor wasting, the rulers in might. Thy justice like mountains, thy soaring above, thy clouds which are fountains of goodness and love.
the true life of all. We blossom and flourish as leaves on the tree, and wither and perish, but no changes thee. Great Father of glory, pure Father of light, thine angels adore thee, all within their sight. All praise we would render, oh help us to see this only the splendor of light hideth thee. Amen. Takot to tayo sa ating scripture reading sa Lumang Tipan. Buksan natin ating mga Biblia sa libro ng Isaiah. Isaiah chapter 8. Sa libro ng Isaiah chapter 8. Isaiah chapter 8. Okay, basahin natin sa chapter 8 verse 1 to 10. Basahin ako dito. Sulod lang po kayo dyan sa Panginoon. Then the Lord said to me, take for yourselves a large tablet and write on it in ordinary letters. Swift is the booty, speedy, and is the prey. And I will take to myself faithful witnesses for testimony, Uriah the priest, and Zechariah the son of Jeberechiah. So I approached the prophetess, and she conceived and gave birth to a son. Then the Lord said to me, name him Maher Shalal Shashbaz. For before the boy knows how to cry out, my father or my mother, the wealth of Damascus and the spoil of Samaria will be carried away before the king of Assyria. Again the Lord spoke to me further, saying, inasmuch as these people have rejected the gently flowing waters of Siloah, and rejoice in Rezin and the son of Remaliah. Now therefore, behold, the Lord is about to bring on them the strong and abundant water of the Euphrates, even the king of Assyria and all his glory, and it will rise up over all its channels and go over all its banks. Then it will sweep on into Judah. It will overflow and pass through. It will reach even the neck to the neck, and the spread of its swing will fill the breadth of your land, O Emmanuel. Be broken, O people, and be shattered, and give ear, all remote places of the earth. Gird yourselves, yet be shattered. Gird yourselves, yet be shattered. Devise a plan, but it will be thwarted. State a proposal, but it will not stand, for God is with us. Sa ating Old Testament reading, doon tayo sa Philippians. Sa may Philippians 1. Philippians 1, 15 to 24.
natin sa 15-24. Philippians. Basahin ko po rito. Some, to be sure, are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition rather than from pure motives, thinking to cause me distress in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in this I rejoice. Yes, and I will rejoice, for I know that this will not turn out for my deliverance through your prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectations and hope that I will not be put to shame in anything, but that with all boldness Christ will even now, as always, be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. But if I am to live on in the flesh, this will mean fruitful labor for me, and I do not know which to choose. But I am hard-pressed for both directions, having the desire to depart and to be with Christ, for that is very much better. 24, yet to remain on in the flesh is more necessary for your sake. Tawagin pa natin si Pastor Roy for the pastoral prayer. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, kami po'y lubos na sumasamba at nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo pong napakayamang biyaya at walang hanggang habag, Panginoon, sa amin. Sa inyo pong kalooban, kami po inyong tinubos at tinipon, Panginoon, sa lugar na ito para maging tahanan ng banal na Espiritu. At kami po ay araw-araw na namamangha, Panginoon, sa inyong sa kayamanan, Panginoon, ng inyong pagpapala na hindi masukat ng aming kaisipan, Panginoon ko. At turuan mo nawa, Panginoon, ang aming mga puso na lumakad, Panginoon, na may pagmamakababa, Panginoon, sa inyo pong harapan. Dahil ang aming pong mga kasalanan ay patuloy, Panginoon, na nasa aming katauhan. Kahabagan mo kami, Panginoon, at pangunahan kami sa tamang daan ng pagsunod, Panginoon, sa inyo. Sa inyong habag, Panginoon, ay huwag niyo pong hayaan na kami magtungo, Panginoon, sa kasinungalingan at sa kasamaan ng kaaway. Nawa, Ama, sa inyong habag ay patuloy mo kaming turuan mula sa inyong mga salita. Sa inyong matalino at mahabaging providence, Panginoon, ay tuparin ang inyo pong
kalooban sa aming Panginoon Jesucristo sa amin na inyong mga tinubos. At sa kaparaan ng ito, Panginoon, ay nananalangin kami sa inyo na kayo po'y tunay na mapapurihan, Panginoon, sa lugar na ito. Ang pagpupuring nararapat sa inyo, sa inyong kabanalan, Panginoon, ay patuloy na may alay sa lugar na ito. At sa ganitong kaparaanan, Panginoon, ang inyo pong kaligtasan ay pagliligtas, Panginoon, ay patuloy naming makita, Panginoon, sa bayang ito, sa lugar na ito. Mula sa aming mga tahanan, sa aming mga kapitbahay, at sa aming community, Panginoon po. Sa mga lugar ng trabaho ng bawat mananampalataya, sa bawat circle of influence, ang inyong pong kaharian, Panginoon, ay magliwanag ng tunay, Panginoon, at kapangyarihan sa buhay ng inyong mga anak. Hiling ko po, Panginoon, na gabayan mo kami sa aming mga kahinaan. At tulungan mong mapalakas ang bawat isa. Sa pamamagitan, Panginoon, ng aming munting at nagsusumikap na pagsunod, Panginoon, sa inyong mga salita. Nawa ay patuloy na mapalakas ang inyong mga anak at ang iglesyang ito. Nang sa ganun, Panginoon, ay matupad po namin ang inyong ninanais sa amin bilang inyong iglesia. At sa araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, dahil sa inyong mga pagpapala, sa inyong salita, sa pagdalo ng aming mga kapatiran at mga pastor to extend their gifts to us. And we are so thankful, Panginoon, sa kanilang pagdalo sa amin. Nawa ay muli po naming makita ang inyong paggawa, Panginoon, sa aming mga buhay sa araw po na ito. At hinihiling po namin, Ama, na ang inyong pagpapala nawa ay buhos, Panginoon, sa iglesyang ito at dumaloy para sa pagpapala din sa mga iba pang mga iglesia niyo, Panginoon, sa bandang lugar po na ito. Para ma-spare sana sila, Panginoon, din, katulad namin, sa tiyak na kapamakan ng mga deceitfulness ng kaaway at sa mga tendencies ng pagiging makamundo, Panginoon, na nagiging direksyon ng mga churches sa lugar na ito. Naway naging pagpapala din po kami sa kanila. Bigyan mo kami, Panginoon, ng boldness and courage and perseverance in prayer and instruction. At hindi ko po, Panginoon, kung meron man pong may mga karamdaman sa mga kapatiran, ay sa inyong habag ipagkaloob po, Panginoon, at biyaya ipagkaloob ang kanilang agarang paggaling, Panginoon po. Pagpalain mo lahat ang mga existing ministries namin. Nawa kayo po, Panginoon, at ang inyong kapupurihan ang unang-una sa lahat na aming mithiin. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Kristo. Amen.
Muli, kunin nyo yung mga hymnal natin. Kanta po tayo ng isa pa na hymn. Hymn number 170. Hymn number 170. The whole world was lost in the darkness of sin. The light of the world is Jesus. Like sunshine at noonday, His glory shining. The light of the world is Jesus. Come to the light, is shining for thee. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. No darkness have we who in Jesus abide. The light of the world is Jesus. We walk in the light when we follow our guide. The light of the world is Jesus. Come to the light, is shining only. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. Yet dwellers in darkness with sin blinded eyes, the light of the world is Jesus. Go wash at His waiting, and light will arise. The light of the world is Jesus. Come to the light, 'tis shining for thee. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. No need of the sunlight in heaven, we're told. The light of the world is Jesus. The Lamb is the light in the city of gold. The light of the world is Jesus. Come to the light, is shining for thee. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus.
tangay adun ti awan ti conference tayo. Kaya ayaw paksa ni pastor ta sa ubasit ti weekend din ayaban lang ti speaker tayo niya. So may kaman pastor. Okay, so ang speaker po natin ay palagi niyong narinig ang pangalan niya dito sa ating pulpit in our prayer request bilang maging speaker ng ating pong conference na na-conclude po natin kahapon at ngayon ay kasama pa natin siya sa ating worship with Pastor Ma'am Bim ng kanyang pong may bahay si Pastor Manny and Ma'am Ellen po. So yung mga kabatirang hindi po nakarating sa ating conference, at least ay mapakinggan nyo siya ngayon. Ngayon si Pastor Noel po ay still elder sa Grace Baptist Church ng Los Baños and principal and tutor sa Grace Ministerial Academy. At siya po ay fully dedicated sa pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos. And it's a blessing from the Lord na mapakinggan po muli natin siya ngayong umaga. So, patawagin ko po si Pastor. Naimbag ng agsapay yung amin, hanggang doon lang talaga ako. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong hospitality, sa inyong mainit na pagtanggap sa amin, and on behalf of my partners sa ministry na ito na binanggit na ni Pastor Roy, ay kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. At kami rin ay nagagalak sapagkat nakarating kami sa inyong lugar na tuwing nakakakita kami ng gawain ng Panginoon sa isang lugar na hindi namin iisipin ay maaabot ng salita ng Diyos na a-affirm o na pagtitibay ang aming pananalig na ang salita ng Diyos ay talagang kumakalat at that is something that is indeed very encouraging. Of course, maraming nakakatulong dyan. Nakakatulong na ang ating communication technology ay napakaganda na ngayon at madaling mag-ayos ng ganitong mga conferences katulad ng mga social media. Email is one of the better ways of communicating sa ating panahon. Alam niyo, ang aking email ay naeph121@yahoo.com. Yung NAE, yan ang aking initial. PH, hindi yan Philippines. Yan ay Philippians. And 121 is Philippians 1:21 because that is what I consider my life verse. Pag ang isang Kristiyano gusto niyang magbuod ng kanyang buhay, kung ano ang kanyang sinusunod na prinsipyo at patakaran, malimit ay gumagamit siya ng mga kasabihang Kristiyano o kaya ay linya ng himno. Ang isa pang paraan ay yung tinatawag na life verse. When you choose a life verse, it does not mean that that verse is more inspired than other verses, pero maaaring magkaroon ng malaking impact ang verse na yon, kaya napili mo na life verse. Bago pa ako naging pastor, ay pinili ko ng life verse ng aking buhay ang Philippians 1:21 at siya kung gustong ibahagi sa inyo ngayong umaga. At isang bagay ito na sa aking palagay ay magandang buod ng buhay ng mananampalataya. Binasa kanina ang Philippians 1:15-24. Hayaan ninyong basahin ko na lamang yung verse 21 mismo na siyang pagkukunan ko ng mensahe. Philippians 1:21, Apostle Paul says, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Nang isulat ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos, siya ay nasa bilangguan. Maring bilangguan sa Roma o sa pananaw ng ibang mga dalubhasa ay sa Caesarea, pero hindi na mahalaga kung saan siya. Pero siya ay nasa bilangguan ng kanyang isulat, ang sulat sa mga
taga-Filipos. Ngunit dito ay makikita natin na isang paulit-ulit na salitang ginamit niya ay kagalakan, magalak kayo, joy, rejoicing. Yung mga salitang yon na inulit ni Pablo ng about 16 times. In a letter of 4 chapters, 16 times ay binanggit niya ang joy and rejoice. Akalain niyo isang bilanggo ay humahamon pa sa kanyang sinulatan ng mga malaya na sila ay magpakagalak at maging magalakin, at ang tinutukoy niya rin ay hindi lamang basta masaya, magkaiba ang kasayahan at ang kagalakan, at ito nga ang makikita natin na masasabi nating susi kay Pablo ng isang magalakin na buhay, sapagkat kanyang sinuma o ibinuod ang kanyang buhay sa mga salita na ating pag-aaralan ngayon. At sa kanyang sinabi dito ay haharap siya sa isang paglilitis. He was going to be in a hearing that may determine the outcome, whether he be sentenced as guilty, then he will die. Or if, as Paul hopes, ay sa panalangin ng mga taga-Filipos, siya'y mapalaya at patuloy na makapaglingkod. Now actually, the outcome was that the latter, he was freed and he was able to continue his ministry until a second imprisonment will more or less ay mauuwi sa kanyang kamatayan. Pero dito sa sulat niya sa mga taga-Filipos, mapapalaya pa siya, mabubuhay pa siya. Pero para sa kanya, ano man ang maging mangyari, whatever the outcomes, that will be immaterial, because for him, whether he dies or he lives, the very goal that he has ay sinabi niya that Christ may be magnified in my body, that is in my human life, whether by life or by death. Kaya ano man yung maging kahinatnan ng kanyang haharaping paglilitis, para kay Pablo nakatutok siya doon sa hangarin niya na siya man ay hatulan na mamatay o kaya ay palayain. Ang kanyang tinututukan na sana ay mangyari, whether by life or by death, Christ will be magnified. Napakagandang layunin yan na panatilihin ng isang mananampalataya, at mangyayari yan kung ang kinin natin ang sinasabi rito ni Pablo na for to me to live is Christ. Kung papansin ninyo ay ginamit niya ang salitang to me. Hindi niya masabi na lahat ng mga Kristiyano ay ganito ang kanilang pamumuhay. He cannot automatically assume that all Christians ay people who can say, we live, my life is Christ. Kaya ang ginamit lang niya ay ang kanyang patutuong pangsarili, for to me, to live is Christ. And in fact, masasabi niya later, as we will see, na not all can say, even if they are true Christians, not all can say, to me, to live is Christ. Kaya ang gusto kong mensahe sa inyo ngayong umaga ay every believer must strive to have Christ define his life. Ang bawat mananampalataya ay dapat magsikap na si Jesucristo ang katuturan ng kanyang buhay. Every believer must strive to have Christ define his life. At ito ang sinasabi ni Pablo. Kaya para sa kanya, it's a matter of indifference to a certain extent whether he lives or he dies, is because ang kanyang buhay ay hinuhubog ng kanyang hangarin na ang buhay niya ay si Kristo. For to me to live is Christ. At kung pagsisikapan natin na maging gayon din tayo, may I suggest, gusto kong imungkahi na dalawang bagay ang ingatan natin in order that we may say to live is Christ. First, not less than Christ. Huwag kulang kay Kristo. And second, not more than Christ. Huwag higit kay Kristo. Sa dalawang panig na yan, maaari tayong mamuhay na hindi natin masasabing for me to live is Christ. Ang una ay if we are living for something less
than Christ. In fact, what attracts me to this verse is its deliberate certainty. For Apostle Paul, there is no doubt in his life. His definition of life is, for me to live is Christ. Bakit niya sinasabi yon? Pero sinasabi niya para sa sarili niya. Hindi niya mabanggit na lahat ng mga Kristiyano ay ganito. Sapagkat ang katotohanan, maging sa mga Kristiyano ay may mga kapalit na katuturan ng kanilang buhay na mas kulang kaysa kay Jesucristo. It is possible for Christians to live alternate ways of Christian living short of Christ. Makikita natin ito sa isa sa mga maaring sabihin nating bigat ni Pablo nang isulat niya ang sulat sa mga taga-Filipos. Ang isang bigat ng kanyang isinulat ay dahil meron doon sa Filipos na mga nagtuturo na pinipilit pa rin ang pamumuhay ng mga Hudyo na dapat ay gayon ang kanilang pamumuhay, at doon sila naghahambog sa kanilang sarili at parang nagmamalaki sila sa mga hindi katulad nila na ang pamumuhay ay mahigpit sa pagsunod sa mga kautusan ng mga Hudyo. Kaya nga kung babasahin ninyo ang buong kabanata ng kabanatang 3 ng Filipos, ay sinasabi ni Pablo doon, kung makapagyayabang kayo tungkol sa inyong pagka-Hudyo, lalo na ako. At sinabi niya ang iba't ibang mga bagay na nagpapataas sa kanyang estado bilang Hudyo, na siya ay nasa isang kinikilalang mga angkan, at siya ay isang pariseo, at siya ay lahat ng mga magaganda, matataas sa pagka-Hudyo, ay ganun si Apostol Pablo. Pero anong sabi niya? Lahat ng yan itinuring kong basura, marumi, alang-alang sa makilala ko ang Panginoong Hesukristo. At isang bagay ito na dapat ay marating ng isang tao na hindi pa nakakakilala kay Hesukristo. Kung may kausap ako dito sa inyo na maaring ilang ulit nang nakakadalo sa simbahang ito at maaring naririnig ninyo ang salita ng Diyos, at maaring sabihin natin na nagugustuhan nyo naman ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, ngunit doon na kayo na sasayahan, parang sa inyo ay sapat na ikaw ay may ginagawa, ikaw ay may regular na pang-Kristiyano na gawain, at tapos na para sa iyo. Nagkakamali ka. Kinakailangan dumating ka sa punto na mamili kung susundin mo ang iyong inaakalang paraan na tanggapin ng Diyos. Maaring yan ay moralidad, maaring yan ay ritual, maaring yan ay gawaing pangsimbahan, at sa dahilang yan ay iniisip mong tatanggapin ka ng Diyos, nagkakamali ka. Sapagkat ang pagkatanggap sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang Kristo na tinutukoy ni Pablo dito ay kanyang maliwanag na binigyang paglalarawan sa isa sa pinakapamilyar na mga talata ng salita ng Diyos. Tinatawag ito na Carmen Christi, Hymn to Christ, Philippians 2:5 and following, na siya bagamat kapantay ng Diyos, hindi niya pinanghawakan ang kanyang pagkakapantay sa Diyos, kundi siya ay nagpakababa at naging anyo ng alipin, at sa kanyang anyo ng pagkaalipin, naging masunurin siya. At hindi lamang basta masunurin, kundi naging masunurin hanggang kamatayan. At hindi lang basta hanggang kamatayan, kundi kamatayan ng krus. Kung papansin ninyo, pababa ng pababa. It's Apostle Paul is presenting what Christ has done in the lowest of humiliation possible. He became man. Pwede naman siyang maging man na prinsipe o isang mayaman. Sa halip, man who is a servant. O sabihin na nating servant, pero servant na maayos ang buhay sa kanyang amo, sa kanyang pinapanginoon. Pero hindi, servant who had to obey unto death. Now, pwede rin na yung kanyang death ay magandang kamatayan. May sinasabi tayong heroic death. Hindi. Ang sabi ron ay kamatayan sa krus. Bakit sa krus? Sapagkat sa pamamagitan noon
ay pinapakita na ang kanyang kamatayan ay pagtanggap ng sumpa ng Diyos. Ang sumpa sa kasalanan na babagsak sa bawat makasalanang hindi nakalakip kay Jesucristo sa pananampalataya, ay mararanasan mo ang ganyang sumpa. Pero dinanas ni Jesucristo ang sumpa na yan upang magkaroon ng alok ng ebanghelyo sa bawat isa na nasa ilalim pa rin ng sumpa ng Diyos. At yan ang inihaharap ni Pablo na tunay na Kristo. Maring may pinapangalanan kang Kristo sa buhay mo, Kristo na binabanggit mo pag nagdarasal ka, at Kristo na gusto mong pagpalain ka. Ang Kristo na hinaharap ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig at tagabasa ng kanyang sulat ay ang Kristo na nagpakababa, tumanggap ng sumpa ng Diyos sa kamatayan sa krus, at mula doon ang sinabi naman ay itinaas siya ng Diyos. Itinaas siya at binigyan ng pangalan ng higit sa anumang pangalan upang ang bawat dila ay ipahayag siya na Panginoon. Gagawin mo yan sa araw ng paghuhukom at hahatulan ka kung hindi ka magsisi ngayon at manampalataya kay Jesucristo. Ngunit habang narito tayo sa panahong ito, ay iniaalok sa bawat hindi pa mananampalataya na dumating siya sa puntong tanggapin niya si Jesucristo na siyang namatay at tumanggap ng sumpa ng Diyos, at ngayon ay itinaas at iyong ipahayag at ang kini na si Jesucristo ang Panginoon. Yan ang Kristo na tinuturo ni Apostol Pablo, at inaanyayahan kita na dumating ka sa punto na magkaroon ka ng pagpili sa halip ng iyong moralidad o relihiyon. Piliin mo si Jesucristo na paraan ng kaligtasan. Pero para sa mga mananampalataya, huwag kang tumigil doon, kundi gawin mo ang buo mong pamumuhay ay binibigyang katuturan ni Kristo. Yung masabi mo, to live is Christ. Ito ang binababala ni Pablo sa ilan doon sa mga taga-Filipos, na sinabi niya sa chapter 3 verse 19, their end is destruction, their God is their belly, they glory in their shame, with mind set on earthly things. Yung sinabi niyang their God is their belly, hindi po niya tinutukoy yan yung katakawan. Maaaring yan ang interpretasyon ng marami. Ang tinutukoy niya yan ay ang mga Hudyo na nagmamalaki sa kanilang mga dietary laws. Yung mga bawal kainin, ano lang ang pwedeng kainin, at dahil mahigpit silang sumusunod doon, inaakala nilang maganda ang kanilang buhay para sa harap ng Diyos. At ang sinasabi ni Pablo, yan ay magsisira, magpapahamak ng inyong buhay. Itong isang uri ng buhay na less than Christ. At ang hamon ko sa iyo ay huwag kang huminto na wala si Kristo. Kailangan mong magkaroon ng tunay na Kristo, at maging sa mga Kristiyano, huwag ka rin huminto na sabihin mo sa iyong sarili, ako'y ligtas na, ako'y may katiyakan na pinatawad sa aking kasalanan. Ang dapat na iyong pagsikapan ay mamuhay na masasabi mong ang buhay mo ay si Kristo, sapagkat may buhay na less than Christ. Naitutulad ko ito, siguro nagamit ko sa conference, naitutulad ko ito sa pakikipag-usap sa isang tao sa paligid ng maingay na kapaligiran. Maraming nag-uusap, may musika at maraming nakakagambala sa pakikipag-usap, pero sinisikap mong magkaroon ng pakikipag-usap na siya ang dahilan na ikaw ay nandoon. Nakikipag-usap ka sa kanya, at anuman ang mga narinig mong ingay, bagamat gumagambala, ay you are able to strike a conversation with that person. Yan ang buhay na dapat nating sikapin na maipamuhay, na kaharap natin si Kristo.
may iba na dahil sa ingay, nagkukunwari na lang na nakikipag-usap, siguro tango na lang sila ng tango, pero hindi nila naintindihan yung sinasabi ng kanilang kausap. Pwedeng maging ganyan ang buhay pananampalataya ng Kristiyano. May Kristo, may kausap siya, pero hindi niya alam ang anong kalooban ng kanyang kausap, hindi niya alam kung anong kalooban ni Kristo, at mas na tututok yung kanyang atensyon sa mga ingay ng paligid. And there are Christians like that, whose lives have Christ, but their focus are on the noise of the world. Sa ingay ng mundo. Ang hamon ko sa iyo ay bantayan mo ang tinututukan ng iyong buhay na hindi nagkukulang kay Kristo mismo. Yan ang ibig sabihin ng kagalakan. Bakit ito pinipilit ni Apostol Pablo? Siya na nakabilanggo. Ngunit ang isang hamon niya sa Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Alam niyo, may isa lamang katulad niya na pagkasabi, inulit agad. At yun yung sinabi niya sa Galatians 1:8 na if any preaches any other gospel than that which you have preached, let him be accursed. And immediately after, and let me say again, anyone who preaches another gospel, let him be accursed. Sa atin talagang mahalaga yung gospel, kaya siguro maintindihan nating inulit niya kaagad. Pero ganitong ginawa niya sa maging magalakin. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Ano ba yung joy? Yung joy, hindi yan yung masaya. Pag tumaas ang sweldo mo, masaya ka. Pag may nagpatawa sa'yo, masaya ka. Yan ay panlabas. Ang kagalakan ay sense of favor. Yung namamalayan mong pinaburan ka. At ang pinakamalaking pabor ng Diyos ay si Jesucristo. Kaya walang dahilan na ang Kristiyano, ang kanyang buhay ay maaring nandyan si Kristo, pero mas ang atensyon niya ay sa mga ingay ng paligid niya, ingay ng kanyang trabaho, ingay ng kanyang mga relasyon, ingay ng kanyang mga problema, at yun ang nagtututukan niya. Bagamat kaharap niya si Jesucristo, ay hindi siya talaga nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan kay Jesucristo. Yan ang sinasabi kong pagsikapan natin, sapagkat hindi ito automatic. We are saved in Christ, but it is possible to live a life that is not like what Paul says, for to me, to live is Christ. And sikapin natin maging ganon. Isang Puritan, si Thomas Goodwin, ang mga Puritans ay yung mga Kristiyano sa Inglaterra noong 17th century na nagpakasikap na maging sakdal o dalisay ang kanilang pamumuhay, kaya tinawag silang Puritans. Isa rito ay si Thomas Goodwin na namatay noong 1680. Nung siya'y mamatay, may mga nag-compile ng kanyang mga naisulat, at isang napansin nila, ang kanyang mga naisulat ay napakarami ng sinasabi niya ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Kristo. Kaya nung makompile na yung kanyang mga isinulat, tinawag nila ito na a habitual sight of Christ. Ganun ang pamumuhay niya. At nung sinulat ngayong kamakailan lamang ni Joel Beeke ang kanyang biography of Thomas Goodwin, ang title niya ay The Christ-Centered Piety of Thomas Goodwin. At yan ang kinahamon ko kayong pagsikapan. Pagsikapan nyo na ang inyong buhay ay hindi kumukulang kay Jesucristo, sapagkat pwedeng mangyari yan. Pero yung ikalawa na pwede rin mangyari ay not more than Christ. Not less than Christ, but not more than Christ. Paano nangyayari yon?
Sa sulat na ito, at ito'y kasama sa scripture reading kanina, may tinukoy si Pablo na ang kanilang ginagawa ay para kay Kristo, ipinapangaral nila si Yesu Kristo, pero ang sabi ay for selfish ambition. So narito ang mga taong ang kanilang buhay ay tila nakainog kay Hesus Kristo, nakatukoy kay Hesus Kristo, pero yung pala, mas may higit silang hinahangad at si Kristo ay kasangkapan lang nila. Pinag-usapan natin sa conference yung motives. Narito ang mga tao na ang trabaho nila ay patungkol kay Kristo. Nangangaral sila tungkol kay Kristo, pero ang motibo nila ay wala para kay Kristo, kundi para sa sarili. Kaya makikita natin dito na may mga paraan na gamitin lang si Kristo para sa isang bagay na makasarili. Christ becomes a means for a selfish interest. And this is what Paul says of those preachers. At bagamat wala siyang puna, hindi niya sinasabing mali ang tinuturo nila. Hindi sila false teachers. In fact, ang sabi ni Pablo, I rejoice because they preach Christ. Pero, ang kanilang motibo ay makasarili. Yan ang using Christ, but they are after more than Christ. Higit pa kay Hesus Kristo. They proclaim Christ out of selfish ambition, sabi ni Paul, not sincerely but thinking to afflict me in my imprisonment. Pero nagagalak pa rin si Hesus Kristo kasi Pablo na ipinapangaral si Hesus Kristo. Nangyayari ba ito sa mananampalataya? Pakinggan nyo si Pablo nung ipaliwanag niya bakit si Timoteo ang sinusugo niya sa Filipos. Ito ang sabi niya sa Philippians 2:21, for all seek their own interests, not those of Jesus Christ. Ang tinutukoy niya yung kanyang team, missionary team, at mga totoong Kristiyano yan, nagsakripisyo ang mga yan para sumama sa misyon ni Apostol Pablo. At masasabi nating sila'y nagpapakasakit para kay Hesus Kristo, pero sinabi pa rin ni Pablo sa kanyang nakita sa kanilang mga interes at kanilang mga tinututukan na si Timoteo ang talagang nakikita niyang ang hinahanap ay si Hesus Kristo. Ang iba ay mas nadadaig ng kanilang makasariling interes. Pwede palang mangyari sa Kristiyano na may Kristo, pero Kristo na gamit lang nila para sa mas makasariling pamumuhay. So there can be a way of having a ministry, a service that you are rendering for Christ, but Christ only is a means for a selfish purpose. Kaya dito natin subukin ang ating sarili kung talagang tayo ay exposed to Christ so that Christ's image is reflected in us. Sa ating solar system, ang Venus, ang the brightest planet. Ito rin yung the slowest rotation. Alam niyo ba, isang araw ng Venus, one rotation, ay katumbas ng 243 Earth days. Kaya ayaw mong tumira sa Venus tapos makatanggap ka ng notice, your package is arriving in 3 days. Mahigit 2 taon yun. Pero kaya siya pinakamaliwanag at na-associate siya sa beauty, di ba? Venus, the goddess of beauty, is because it is the most exposed to the sun. At na-reflect yung liwanag ng sun sa kanya ng higit dahil talagang na-absorb ang liwanag ng araw. Ganun sana ang Kristiyano. Hindi sa kabagalan, kundi sa kanyang exposure to Christ, so that the brightness and the beauty of Christ
are reflected upon us. So gusto kitang hamunin in the last part of this, make Christ your end goal, not a means to your personal interests. Gawin mong si Kristo ang panghuli mong layunin, hindi ang kasangkapan lamang para sa iyong interes. Pag sinabi kong not more than Christ, baka may nagtatanong, Pastor, nakalimutan mo bang may Ama at may Espiritu pa? Hindi. Dahil ang Ama at ang Anak at ang Espiritu ay ipinahayag doon nga sa sinabi ni Pablo na it was through Christ becoming a servant and becoming obedient unto death, and then He was exalted to have a name above all names. Hindi ibig sabihin mas mahigit siya sa Ama at sa Espiritu. Ang ibig sabihin siya ang nagtataglay ng kapahayagan para talagang makilala natin ang kabuuan ng pagka-Diyos. Hindi ang Espiritu, kundi si Kristo. Kaya pag sinabi natin not more than Christ, that also brings with Him the Father and the Spirit. But we are to be focused on Christ. At yan ang pagsikapan mong nakatutok ka kay Jesucristo sa iyong buhay, ng iyong ambisyon, ng iyong layunin ay hindi higit kay Jesucristo na tumitigil sa sarili mo. Ito ay hamon sa mga merong may masasabi silang mga karanasan nilang espiritual. Marami tayong naririnig na ganyan, na sinagot ang kanilang panalangin at sila'y nagkaroon ng isang remarkable na experience ng providensya ng Diyos, o sila'y pinagpala, at marami silang binabanggit ng mga espiritual na karanasan, ngunit hindi mo marinig si Kristo na siyang pinakadahilan, siyang namagitan upang maranasan ang anumang espiritual na karanasan. Kaya ang tanong ko ay, si Kristo ba ay isang kaugnayan mo, kausap mo? Again, I think I said this in the conference, that one symptom of not having Christ as your defining life is if He is always third person. Alam niyo yung third person, first person I, second person you, third person He. Kung ang pag nababanggit mo si Kristo ay laging He, siya, nangangaral tungkol kay Kristo, siyempre you will have to mention Christ in the third person. Pero meron ka bang isahan kay Kristo na Christ is for you, my Lord. You are my mediator. I thank you for your sacrifice. Or even, I love you, Lord. Meron ba tayong ganung second person dealing with Christ? In your service, in your ministry, let it not become your terminal satisfaction. Huwag yun ang gawin mong masaya ka dahil may ministry ka, o dahil may nagagawa ka para sa Panginoong Jesucristo. Ang mga Kristiyano na binigyan ng Diyos ng tunay na kagalakan, at ang kagalakan na tinutukoy ni Pablo dito ay kagalakan na ang nakikita niyang pinakapabor ng kanyang buhay, kaya higit pa kaysa sa maging mayaman, higit pa kaysa maging sikat, higit pa kaysa maging malusog, ay ang mapaboran ng Panginoong Jesucristo. Yan bang tinuturing mo na pinakadakilang pabor? Nang panahon ng isang dakilang evangelist na si George Whitefield ay nagiging bantog sa Amerika at sa Europa sa kanyang pangangaral, at isang encounter na siya'y
pinagsalitaan ng buong paghanga, naglagay siya ng entry niya sa kanyang diary na kanyang sinabi ay, "Let the name of George Whitefield perish and only the name of Christ be glorified." Ganyan sana ang ating katuturan ng buhay. Huwag ang aking sarili, kundi maitaas ang Panginoong Hesukristo. Sa katapusan ng ating buhay na haharapin ni Apostol Pablo, hindi mo pang hihinayangan na sana mas nakapag-preach pa ako o sana mas may nagawa pa akong paglilingkod, kundi ang iyong iisipin ay gaano naging totoo sa akin si Hesukristo. Ito ang ating pagsikapang marating sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng banal na Espiritu. Masabi natin katulad ni Pablo, pasaganang akin ang mabuhay ay si Hesukristo. Manalangin po tayo. Dakilang aming Diyos, sa aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami na may ganito kaming halimbawa sa katauhan ni Pablo, isang lingkod mo na ang buhay niya ay hindi lamang dahil sa kanyang ministeryo o sa kanyang misyon, kundi ang buhay niya ay nakatutok kay Hesukristo. At ito nawa ang aming pagsikapan na mangyari din na ang maging katuturan na humuhubog sa aming buhay ay si Hesukristo. Maring mangyari na merong mga bagay na nagpapabuhay sa amin na kulang kay Hesukristo, hindi nakararating kay Hesukristo. Kung may mga narito na hindi pa mananampalataya, maging maliwanag nawa sa kanila na si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao, nagpakababa at tumanggap ng sumpa ng hatol ng Diyos upang magligtas ng mga makasalanan. Ngunit siya ngayon ay itinaas na, binigyan ng pangalang higit sa anumang pangalan, at dapat ang bawat dila ay magpahayag na si Jesus ay Panginoon, at gagawin ito ng lahat sa paghuhukom. Ngunit ang kahinat na nila ay kapahamakan. Nawa ngayon pa lamang ay gawin nilang kilalanin si Jesus na Panginoon. Ngunit maging sa mga mananampalataya, maaaring si Jesus nga ang aming Panginoon at tagapagligtas, ngunit ang buhay namin ay naaagaw ang atensyon sa mga ingay ng mundo, ingay ng kayamanan, ng problema, ng mga bagay na nawawala ang aming pagtutok kay Hesukristo. Tulungan mo kami na mahigitan ito. At gayon din naman, huwag namin gawing kasangkapan lamang si Kristo para sa makasariling interes. It is possible for us to live a life that is more than Christ. Christ becomes a means for selfish interest. Instead, unlike those preachers Paul alludes to, na nangangaral ngunit bagamat pinapangaral si Kristo ay mayroong motibo ng makasariling ambisyon. Tulungan mo kami na ang totoong kagalakan namin ay si Kristo, na ang tinuturing naming pinakamalaking pabor namin mula sa iyong biyaya ay si Kristo, at nawa ay tunay na maangkin namin ang ganitong pagbibigay katuturan sa aming buhay, na katulad ni Apostol Pablo, na saganang akin ang mabuhay ay si Hesukristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming pong salamat, Pastor, sa mensahe po. At sa response sa atin, magkakanta tayo ng isang hymn number 32. Hymn number 32.
for 1,000 tons. Say, oh, for 1,000 tons to sing my great Redeemer praise. The glories of my God and King, the triumph of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honor of Thy name. Jesus, the name that charms our fears, that beats our sorrow cease. This music in the sinner's ears, His life and health and praise. He breaks the power of cancelled sin, He sets the prisoner free. His blood can make the foulest sin, His blood avail for me. His grace and listening to His voice, new life the dead will sing. The mournful broken hearts rejoice, the humble poor believe. Glory to God and praise and love be ever, ever given by saints below and saints above, the church in earth and heaven. Mangyaring tumayo po tayo lahat at awakan ko si Brother Timothy sa offertory prayer. Father in heaven, we give you honor and glory for giving us eternal life through your Son, Jesus Christ. Thank you for this greatest gift that we have received. Thank you, O Lord God, for the miracle that we have experienced, and this is our conversion. Thank you for regenerating us, O Lord God. And for this reason, we are offering our lives to please you, O Lord God, which is our highest motivation. O Lord God, dawatin mi kani nga kadagitoy nga biyag mi, i-offer mi daytoy nga vocation mi, dagitoy professions kit sika kaditi mang bendisyon tapno iti trabaho mi kit makaayo king ka kit umadado pa o Lord God iti mamati. Kastamit nga dagitoy nga offerings mi o Lord God, our time and talent, kin dagitoy nga finances, sika kaditi mang bendisyon so that your kingdom will expand. I-bless mo iti tunggal maysa nga nakangig iti mensahe. Tapno mausar dagitoy iti inaldaw-aldaw nga panagbiag. Dagitoy iti kararag mi inagan ni Jesus nga po mi. Amen. Let's sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Your offering will be given after your gift.
done, and may I call Pastor Noel for the benediction. Once again, Father, we do thank you for the privilege of worshiping you, and we ask that you have accepted our worship as this worship is mediated through the Beloved, and we claim that promise we are accepted in the Beloved. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be with us all evermore. In Jesus' name. Amen.